Nako, mga kababayan, eto na, umpisahan natin agad, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, meron kasing banatan ngayon, itong si Ping Lacson at saka si Alan Cayetano. At dito nga, mga kababayan, sabi ni Ping Lacson, no, nag-iipon na raw ng testigo at ebidensya para ipakulong si Cayetano. Patay ka din ha. Nako, eto pakinggan natin ha, mga kababayan, no? Pakinggan natin. Pasok. Travel with peace of mind with our May ads lang po. Next holiday trip starts with trip.com. Yan. Tagilid lang natin ha kasi makopyright po tayo eh. Ma'am Cynthia Capitli, at least naririnig nyo po, no? Oo. So ito po. Kuha ito sa protesta ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kaninang umaga sa labas ng Senado. Panawagan nila full disclosure ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa ikapitong araw ng impeachment, mamaya ay inaasahang magdedesisyon na ang Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ang hiling ng prosekusyon na isabina ang bank at tax records ni VP Sara. Bumuelta si Senator Ping Lacson kay Senator Alan Peter Cayetano matapos umano nitong atakihin ang kanyang integridad. Nako, ayan na nga. Ito kasi, actually mga kababayan, ito kasing si Alan Cayetano kasi, sabi nga ni Mike Abe, mahirap maging kaibigan. Bakit? Kasi nga daw, kung halimbawa kaibigan mo to, kasama mo to, at syempre, habang kaibigan mo, kasama mo, maraming sikreto na pag-uusapan. So, habang kaibigan mo siya, habang kasama mo siya, yung mga sikreto, yung mga confidential na mga bagay-bagay ay nalalaman niya. Ngunit, mga kababayan, nakakatakot po na magkaroon ka ng kaibigang Bulgaria. Taga Bulgaria. Hindi ko alam eh. Pilipinas to eh. Pinoy to pero taga Bulgaria siya. Bakit? Kasi yung wala kang sikretong may tago sa kanya. Lahat nilalabas. Nagugat ito sa pagkwestiyon ni Cayetano sa pagtaas ng net worth ni Lacson mula taong 2022 hanggang 2025. Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salent. Para kay Cayetano, nakapagtataka na mabilis at masigasig si Lacson sa pagbusisi sa flood control projects ng iba, ngunit hindi sa pagiging transparent sa sarili umano niya. Inakusahan pa ni Senator Cayetano ang administrasyon ng umano'y KKK o kuyog, kaso, kulong. Laban sa kanilang mga... Narinig ninyo? Kuyog, kaso, kulong. Na, maumana ron ba? KKK, kuyog, kaso, kulong. Na, Petra, manda ka na. Naku, Petra, umayos ka. Kuyog, kaso, kulong pala ang mangyayari sa'yo dyan. Na, mauna ka ron. Mga kababayan, Diyos mio, marimar, patay ka diya, Petra. Kasi alam mo, binabanatan niya ng binabanatan itong si itong si Ping Lacson. Hindi niya alam na itong si Ping Lacson, mga kababayan, ay bumabanat at lumalaban hanggat kaya niya, no? Hanggang sa buhay pa siya ay hindi daw siya papayag na sirain lang ni Cayetano ang kaniyang dignidad. Kasi question po, mga kababayan, ni Cayetano itong pera ni Lacson na lumulubo at umabot ito ng 400 million sa loob ng ilang taon lamang, sapagkat pinaliwanag naman ito ni Lacson na hindi naman siya politician nung time na yon dahil marami naman siyang businesses. So ito, pakinggan natin, mga kababayan. At bukod dyan, mga kababayan, speaking of naipon na ni Ping Lacson ang mga ebidensya, no, at ang mga testigo para maipakulong itong si Cayetano, mga kababayan, alam nyo ba na ang testigo pala na hawak ni Lacson ay ang kapatid ni Alan Cayetano na si Lino Cayetano na magbubulgar sa proyektong dalawa na project na ghost project na nagkakahalaga ng 75 million sa Taguig at ang 6.715 billion na insertion ni Cayetano. Patay! Ma'am Pia ng Sirisa 4, silupon kay Ma'am Ashley Kate. Nako, eto, pakinggan natin. Panoorin natin. Nako po. Patay ka din na. Nako. Diyos mio, marimar. Mas lumalalim ang world war sa pagitan
ni na Senator Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Sa gitna ng mga yan, hahalukayin daw ni Lacson ang mga umunoy maanumalyang proyekto sa Taguig. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Nahahalukayin ang mga maanumalyang proyekto sa Taguig. Mamana Estrabon, kay Ma'am Noralyn Sarmiento, and kay Mami Kai. Ayan, Ma'am Ili Alhambra. May love shout out, Ma'am Imi Alhambra. Nako, mga kababayan, eto, pakinggan natin, pasok! Live mula sa Senado. Dexter, go ahead. Willard, tila na back to you si Senator Alan Peter Cayetano matapos niyang kantihin ang kredibilidad ni Senator Ping Lacson. Ayun, Ma'am Ana Estrabon, hello po. Hindi po, ma'am, kasi nga ang ano ko ay yung ang aking seguridad. Kasi mahirap na, ma'am, kapag pumunta ako sa Burol Limima, baka ako'y sundan. Mahirap na at napakalayo po, ma'am. Nasa Maynila po si Mima. Nasa Cubao. Wala po ako sa Maynila. O, eto mga kababayan. Ito ngayon, mga kababayan, ang ano is na back to you nga, mga kababayan. O, eto po. Dahil sa pagbabalik ng Senate Blue Ribbon hearing sa second regular session ng Senado, tila nakatutok na ang lente sa Taguig City at posibleng maging testigo kapatid mismo ni Senator Alan. Makatutok na ang flood control scandal sa Taguig at walang ibang testigo kundi si Lino Cayetano, ang kapatid mismo ni Alan. Patay. Nako, mga kababayan. Nako, be careful, Kent. Ayun. Actually, mga kababayan, hindi po talaga ako makapunta kay Mima kasi napakalayo. Nasa probinsya po ako, nasa Mindanao po ako. No, kung gagastusan ko lang din naman ng mahigit 20 million balikan, talagang magastos po, mga kababayan. No, so hindi po talaga ako makapunta. Oo. So yan po, continue, mga kababayan. Ako si Alan Cayetano pala, mga kababayan, ang mababaktuyo at masisilda nito. Kasi alam nyo, mga kababayan, bakit? Yung testigo at magdiin sa kanya, kapatid niya. Patay ka niya. Talagang, alam niyo, sa totoo lang, sa mga nagsabing si BBM ay weak, si BBM ay walang degree, walang natapos. Pero lagi ninyong isipin, kadalasan sa mga kalaban ni PBBM, may pambato agad si PBBM, may pang-shield agad. Bakit? Alam niya na maingay si Cayetano, kinuha niyang general manager ng PTB, si Lino. O sige, kalabanin mo ko, hawak ko sa liig ang kapatid mo. Di ba? Parang ganun eh. O sige, kalabanin mo ko, mag-ingay ka dyan. Bakit? Hawak ko sa liig yung kapatid mo na sa akin. O, subukan mo, tignan natin kung kaya mo pa ba. Nako! Pag iyatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Ikinasa na ni Senator Ping Lacson ang kanyang all-out na paglaban sa mga umano'y maling paratang sa kanya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. At isaan niya sa mga testigo ay ang kapatid mismo ng Senate Minority Leader na si PTV General Manager Lino na minsang naging Ayan, mega love shout out, Ma'am Ay Malayko, hello po. And kay Ma'am Graciana, hello po. Ito, St. Peter, you're about to go to jail. alkalde at kinatawan ng Taguig City. Ang focus ng kanyang investigasyon ay ang mga flood control at infra projects sa baluarte ng mga Cayetano. 70 projects yan, na-implement 68. At ang yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yon. Ayan na, Cayetano. Nako, patay ka dito. 70 project pala yan. 70 project yung flood control sa Taguig. Or ano siya, part ng DPWH project. Hindi lang siya flood control, marami, no, pero 70 ka project 'yan. So at ang dalawang proyekto na hindi, no, actually 70 project 'yan, ang na-implement is 68 lang. Yan ang sabi ni Lacson, 70 project 'yan, ang na-implement 68, at ang dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yun. Ang ibig sabihin na implement niya is 6.715 billion. Patay ka dyan. Ang ibig sabihin,
na-implement yan, 6.715 billion. Sabi ni Lacson, ang nasabing halaga ay budget insertions umano ni Cayetano sa 2025 General Appropriations Act. Oh. So akala ko ba ligtas na si Cayetano dahil wala siyang insertion, wala siyang ganito, wala siyang ganyan. Pero ngayon, ano tong nilabas ni Lacson na merong 6.715 billion? Ha? 6.715 billion. 6,715 million. Ulitin ko ha, sa mga, baka malito kayo, 715 billion ang pagkaintindi. 6 billion and 715 million insertion. Nako, ulitin na naman natin mga kababayan. No, i-explain na naman natin yung ano yung insertion. Eto ha. Oh, ang sabi dito, mga kababayan, alam ko narinig nyo ha. Oh, 6,715 million ang kanyang insertion. So, speaking of insertion, ano ang kaibahan ng insertion sa amendments? Ganito yan. Kapag amendments, mga kababayan, ay ipinaalam mo sa kapwa mo senador. Kinukonsult mo yung mga kapwa mo senador na pumirma kayo, ipopropose ko to sa Senate President. Sana magustuhan ninyo yung aking proposal. Pag hindi, huwag kayong pumirma. Pag gusto nyo, pumirma kayo. Yan ang amendments. Tapos, pag pumirma lahat ng senador, tsaka na niya ipasa yon sa Senate President. Tapos, sumang-ayon ang mga kapwa niya senador. So, walang iba. Sasang-ayon ang kanyang Senate President. So, ang tawag doon sa amendments ay legal. Yung insertion, ganito yan mga kababayan. Parang ano yan parang kumuha ka ng driver's license na ayaw mong pumila ng mahaba. So, ang gawin mo, mag-fixer ka na lang. Yun ang ibig sabihin ng insertion. Halimbawa, kukuha ka ng driver's license. Ang haba-haba ng pila. Napakainit. Sayang yung sinasahod mo kasi mag-absent ka pa. So, ang ginawa mo, nag-fixer ka. Bayaran mo yung fixer, pupunta ka na lang doon, gawa na yung ID mo. So, sa madaling salita, nasa sa inyo na yon kung magkano. Ganon. So, ano bang tawag doon? Illegal. Yun ang insertion. Halimbawa, meron akong 6 billion. Kami lang dalawa ni Senate President nag-uusap nyon. Yung the rest na mga senador, hindi nila alam. Maliban na lang kung meron akong kakwentuhan. Ganon ang ibig sabihin. Mga kababayan. Kapag amendments, ipinopropose mo, lahat ng kapwa mo senador o mambabatas, nakakaalam. Kapag insertion, dalawa lang kayo nakakaalam. Si Senate President at ikaw lang. Nako! Sa isang panayam, sinabi rin ni Lacson, tinitingnan nila ang unang report ng mga substandard kung hindi man ghost project sa 68 implemented projects. Bukod pa sa issue ng hindi bababa sa 25% na kickback ang napunta umano sa proponent ng budget insertions. Nako, 25% kickback ang napunta sa proponent insertion. So, ibig sabihin mga kababayan, dito sa 6.7 billion, 25% niyan na kay Alan. Proponent insertion, napunta sa proponent. Halimbawa, ako, nag-insert ako dyan ng 6 billion, 25% niyan sa akin. Yung the rest, bahala na sila. Depende na yon kung si contractor na inabutan ko, kukuhaan pa niya, tapos si foreman, si engineer, kakuhaan nila. So, ang matira sa taong bayan, haligi na lang. Tama ba ako, mga kababayan? Halimbawa, 6 billion. Sa 6 billion na yan, akin yung 2. 2 billion sa akin. Yung 4 sa inyo. Yung 4 na yan, i-divide nyo pa sa contractor, sa engineer, sa foreman, sa barangay chairman, kay mayor, kay congressman. Ang matira sa taong bayan, haligi na lang. Putangin na talaga, mga kababayan, ganon talaga pag insertion. Ano pa bang ating expectation? Sa proponent proposal,
ng budget insertion mapupunta sa 6.7 billion ay 25%. 25% sa 6.7 billion magkano? Putang ina oh. 25% sa 6. Edi 2 billion. Kulang-kulang 2 billion. Mga kababayan, ulitin ko baka hindi ko lang na-gets. Ulitin natin 2025 General Appropriations Act. Sa isang panayam, sinabi rin ni Lacson, tinitingnan nila ang unang report ng mga substandard kung hindi man ghost project sa 68 implemented projects. Bukod pa sa isyu ng hindi bababa sa 25% na kickback ang napunta umano sa proponent ng budget insertions para sa info project sa Taguig. Pero Nako. sa isa sa mga FB Live ni Sen Alan nitong weekend, mariin niyang pinabulaanan na may ghost project sa Taguig. Pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. Walang ghost project pero naubo ka. Ba't hindi mo maisabi diretso? Ba't nauutal? Ba't nauubo? At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin nung kausap naming kontraktor na nangontrata sa Taguig. Na hindi siya bumababa sa 25%. Yung Yung singilan dyan siya, no? Ibibigay daw ni Lacson ng mga Biruin nyo, hindi, yan ang information subject to validation. Yan ang sinabi sa amin ng kausap naming kontraktor na nangontrata sa Taguig na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan nila dyan sa, sa kickback. 25% ang singilan? Putay na laki nun Diba? Sa Taguig. Na hindi siya bumababa sa 25%. Yung singilan dyan siya, no? Ibibigay daw ni Lacson ang mga hawak niyang ebidensya kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo. Una nang sinabi ni Tulfo, nakasado na ang flood control hearing. Yari. Yari ka dito, Alan. Sinabi ko sa iyo, Alan, bindalo ka ng bindalo Nako, Alan, sabi ko sa iyo, kinakalaban mo pa yung dalawang chairperson at saka co-chair, no, yung vice chairperson at chairperson na si Ping Lacson at si Erwin Tulfo. Nako, patay ka diya kay Tano. Nako po. Continue. Pag nabuo na ang komposisyon ng komite sa pagbubukas ng second regular session sa susunod na linggo, bibigyan din niya ng kopya ang Office of the Ombudsman sa oras na makompleto ang detalye ng isinasagawa niyang investigasyon. Nako, ipapasa pa ni Ping Lacson sa ombudsman. Patay din. Ala mga kababayan, ipapasa pa sa ombudsman. Like po tayo mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Petra pasok sa banga. Nako, sabi ko sa iyo magkita kayo ni Marcoletas loob. Magsama kayo ni Jinggoy at ni Bong Revilla doon. Nako, baka paglabas ninyo, matuto na kayo sa Bible verse, mamemorize ninyo na yung Bible verse kung ilang taon kayo dyan sa loob. Nako, Petra. Ala, patay ka niya. Tapos, pagkatapos ng investigasyon, ipapasa pa ni Ping Lacson sa ombudsman. Halaka. Si Lacson ay vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Nako. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, iniimbestigahan na rin nila ang mga ibinunyag ni Lacson. Hala! Iniimbestigahan na ng DPWH ang mga ibinunyag ni Lacson. Ako, ang galing talaga ni Lacson sa totoo lang. Ang galing mag-imbestiga ni Lacson. Mga kababayan, galing na investigador si Lacson. Continue natin. We learned isang oras bago mag-umpisa ang Day 7 ng impeachment trial kanina ay nag-FB Live muli itong si Senator Alan. At binalikan niya si DPWH Secretary Dizon at sinabing bakit ngayon biglang sasabihin ni Dizon na mag-iimbestiga sila sa alegasyon ni Senator Ping Lacson.
Natural, may nabuko eh, 'di ba? Kaya nga merong website ang Pangulo na isumbong sa Pangulo kung merong kahina-hinala at napansin na anomalya sa mga proyekto sa gobyerno, sumbong. Sinumbong ni Lacson, bakit mo questionin si Dizon? Di ba? Alam mo, sa totoo lang, Senator Alan Cayetano, kinuhaan mo utak yung mga tao eh. Hindi lang ikaw may utak, Senator Alan, may utak din si Dizon, may utak din si Lacson. Parang yung kay PBBM lang, sabi niya, dahil daw kay PBBM, hindi na-aprobahan ang 10,000K niya na ayuda. Bakit hindi niya subukan munang paaprubahan sa Kongreso at sa Senado? Kung ayaw ng mga kongresista at senador, ano magawa ni PBBM? Si PBBM, pipirma lang naman yun para i-release ang pera. Kung ayaw ng mga senador at kongresista dun sa 10,000 mo na ayuda, di wala ka magawa. Diba? Tapos ngayon, questionin mo si Vince Dizon kung bakit imbestigahan. May nagsumbong eh. Ghost project sa Taguig. Gayong nauna nang nag-imbestiga noon sa Taguig City at sinabing wala silang nakitang ghost project. Sinabi ng DP So anong magawa mo kung mag-imbestiga ulit? Paano kung meron nga, di ba? Malay natin yung kanilang investigador walang nasilip. Paano ngayon kung yung mag-imbestiga ay may nasisilip? So bakit bawal ba? Bawal ba mag-imbestiga ulit? Kung noon diniklara ninyong walang ganon, malay natin nalaktasan lang. Malay natin may makita ulit, di ba? Hindi, actually mga kababayan, ganito yan eh. Hindi naman sa isang take mo ng exam, pasado ka agad. Di ba? Minsan umuulit 3, 2, 4 na beses pa bago makapasa. So parang exam lang yan eh. Unang take mo, hindi ka pumasa, mag-review ka ulit. Di ba? Pangalawang review mo, malay mo, makumpleto mo na. Ganun lang yun eh. WH Secretary Vince Dizon, verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because 3 beses niya na sinabi sa akin na verify nila at walang ghost sa Taguig. Suportado naman ni Cayetano na maisama ito sa investigasyon ng Blue Ribbon basta't ang tututok ay ang una ng sinabing lilikhaing subcommittee na pamumunuan ni Senator Kiko Pangilinan. Willard, kasama din sa iniimbestigahan ni Senator Ping Lacson yung umano'y bata ni Senator Alan Peter Cayetano sa Taguig. Ang binanggit lang ni Senator Ping ay yung city engineer ng Taguig na Hala, sino kaya tong bata ni Ping Lacson? Ni Alan Cayetano. Hala. Nako po, mga kababayan. Ano daw? Ayan na nga, mga kababayan. Hala, Diyos ko po, mga kababayan. Sino kaya tong bata? Ito ba yung ibig sabihin ng bata? Ito ba yung gunman? Gunman. Yan ba yung Yan ba yung bagman? Nagtatanong lang, pasensya na mga kababayan, may na-replyan lang ako eh. Ibig sabihin ba ng bata, yan ba yung bagman? Nako, continue. nabaspasok sa kasino at nagpatalo at nanalo na ng humigit kumulang kalahating bilyong piso. Ito pala yung bata niya na pumasok sa kasino. Biruin mo yung nakaw ka ng pera ng taong bayan tapos itatalo mo lang sa kasino. Patay ka diya Cayetano, makhang pasok ka talaga sa silya. Si Petra, pasok na magkaroon na ng renda. Nako mga kababayan.